That explains why. Baliwala niyang sabi. A moment, I'll just wash my face. Paalam niya at saka tumayo at dumiretso sa CR. Napahawak ako sa pisngi ko nang umalis siya. Feeling ko namumula na naman ako. Tumayo na rin ako at nag-ayos. Gusto ko maglakad-lakad muna. Ilang araw din akong tulog kaya medyo mangangali ang katawan ko. San ka pupunta? Nabaling ang atensyon ko kay Eros na siyang nagsalita. Diin pa ako napakagat sa ilalim ng mga labi ko na makita kong ayos niya. Mukhang nagilamos siya dahil basang-basa ang buhok niya at tumutulong tubig mula sa buhok niya. Napaka-hot nitong tignan sa ayos niya. Sa labas, maglalakad-lakad lang, sagot ko. Wait, I will accompany you. Sabi niya na kinatango ko. I will not allow you to go alone. Dinig ko pang usal niya na ikinailing ko. Madali lang naman siya nakapag-ayos. Inagaw pa nito ang tulak-tulak kong lalagyan ng dextrose. Naglalakad kami ngayon na magkasama ni Eros. Hawak niya yung dextrose ko at hawak niyang kamay ko sa isang kamay niya. Lihim pa ako napapasimangot tuwing nakikita kong paghanga sa mata ng bawat doktor, nurses at maging pasyente kay Eros, but at the same time, I felt proud na akong mahal ng lalaking to. What's with the face? Nakakunot noong tanong niya sa akin na kinayuko ko. They keep on looking at you. Pabalong na usal ko pa. Sapat na para marinig niya. Narinig ko naman ang mahina niyang pagtawa. Don't worry, I'm all yours. My eyes are also all yours, my baby. Tsaka I'm also annoyed for every man who are looking at you. I know you're pretty but can't they see that you're mine? Bulong nito na kinainit ng mga pisngi ko. Inikot ko pa ang tingin ko para lang mapansin ang ibang mga kalalakihan na nakatingin nga sa akin. Di ko alam kung kailan nagsimulang mahulog siya sa akin. Akala ko habang buhay na lang siyang galit. Ni isa lang akong baby maker para sa kanya. I am just his toy na itatapon na lang niya kapag hindi niya na kailangan. Kailan nagsimula? Dakas loob na tanong ko sa kanya. Nagsimula ang ano? Tanong niya. Kailan mo nalaman na mahal mo ko? Tanong ko. Nanahimik naman siya sa naging tanong ko. I don't know, I just love you. Hindi ko alam kung saan at kailan nagsimula pero siguro nga, di naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa'yo kahit noon pa. Anito na kinakunot ng noo ko. Noon pa? Tanong ko. I remember he said that he fell in love with me for the second time. Isang ngiti ang pinakawalan nito at mahinang kurot sa ilong ko. It's a secret, my love. Anito na kinanguso ko. I am curious. Isang buntong hininga na lang ang pinakawalan ko bago inikot ang tingin sa paligid. Napapangiti pa ako sa tuwing naiisip ko ang pangarap ko to dati. Why? Tanong niya nang mapansin na natahimik ako. I once wished to become a doctor, sagot ko. Kung di lang namatay si na daddy, siguro isa na akong doktor ngayon kasi ako mag-handle sa company nang mawala sila kaya I have no choice kundi isukong medicine ng business management. Pero hindi ko rin siya kayang isalba dahil lugay pa rin ang kumpanya na naiwan nila sa akin. Isama mo pa ang fallout ng mga investors ni na daddy, kabilang sina Tito Benji na daddy ni Vince. Do you still want to be a doctor? Tanong niya. Umiti lang ako at saka umiling-iling. Hindi na, ani ko. Baka hindi siya para sa akin. Actually, minamahal ko rin naman ang course na kinuha ko ngayon. Walang pagsisisi. Then, what do you want now? Tinitigan ko naman siya ng diretso sa mata bago sumagot. I just want to be the best wife. Nakangiti kong sagot na kinatigil niya. Bata pa lang ako, isa na sa mga pangarap ko, ang maging mabuting asawa. Di man kami nag-umpisa sa maganda, sana maayos naman ngayon. Handa na akong harapin at hanapin ng mga alaala na nawala sa akin. At gusto kong patunayan na mali ang alaalang natatandaan ko. I will seek for an answer. Di ko man siya matanong sa ngayon pero sana sa sunod masabi niya sa akin ang lahat, pati ang nangyari sa mommy niya. Pinisil nito ang kamay kong hawak niya at ginawaran ako ng halik sa noo na kinapikit ng mga mata ko. I don't know but I feel special kapag ginagawa niya yon. Then be my wife and I promise to be the best husband for you. Bulong niya na kinakabog ng dibdib ko. Di ko na napigilang matawa sa sinabi niya, kaya kumalas siya sa yakap at nagtataka akong tiningnan. Mukha na nga yata akong buwang dito na tawa lang ng tawa. Why are you laughing? Nakakunot ang noong tanong niya. Kasi ang corny mo. May pa forever ka pa dyan. Natatawang usal ko para maitago rin ang pamumula ng pisngi ko. Nag-uumpisan siyang bumalik sa Eros sa dati kong kilala. Sagot niya lang, tsaka sumeryoso kaya tumahimik na rin ako at pinigilan ang pagtawa ko. Sa totoo niyan, kinilig ako pero tinawanan ko na lang. Can we stay like this forever? Paano kaya kung yung mga alaalang nawala sa akin ay malaking parte sa buhay namin? Kaya na ganun ang naging trato sa akin nung una.
Pero kung magka-baby man kami, kaya ko ba siyang iwan sa daddy niya? Kaya ko bang lumaki yung anak ko na walang mommy? Nag-confess siyang mahal niya ako pero paano kung magbago yun? Oras na makabuo kami. Paano kung di na pala niya ulit ako mahal? Nag-overthink na naman ako. Natigil naman ako sa pag-iisip na babangga ako ng isang batang lalaki na ngayon nakaupo niya sa sahig. Ayos ka lang ba? Alala kong tanong at tutulungan sana siya. Kaso di ako makayoko dahil sa sugat ko. Let me. Bulong ni Eros sa akin bago tinulungan ng bata. Napangiti naman ako na makita ang mukha niya. Napaka-cute at gwapo ng batang lalaki na ito. Are you okay? Tanong ni Eros sa kanya at tinulungan pa na magpagpag ng sarili ang bata. Ang cute! Yes po. Sorry po at nabangga ko kayo. Sabi niyang nakatingin sa akin kaya ngumiti ako. It's okay. Ikaw ba ayos ka lang? Tanong ko. Tumango naman siya. I'm okay po. Aniya. Ginulo naman ni Eros ang buhok nito. What's your name, kiddo? Tanong ni Eros. Mukhang nakukuitan din siya sa batang to. Nasatansya ko'y 4 years old pero tuwid na ako magsalita. I am Danielle Alcantara po but you can call me Dan or Juan. It's up to you po. Sagot ni Dan. Napanganga ako dito sa batang to. Kung magsalita, kala mo ang tanda niya na. How old are you, Dan? Nakangiting tanong ko. I'm 4 po. Magarang nasagot nito. Where are your parents? Tanong ni Eros. Sakto may tumawag sa bata na isang babae. Nakasuot ng pang-doktor na damit. Lumapit sa amin at tinawakan si Dan. Juan, kanina pa kita hinahanap. Sabi nito. Mommy niya ba to? Me too. Ah, tita. I bumped into this couple. He is the famous business tycoon that I used to see in the TV. And what's your name po kasi? Sagot niya sa akin na ngayon ay gulat na gulat. Kilala niya si Eros? Napakabata niya pa and yet kung magsalita siya ay parang ng matanda. Napakatalinong bata. She is my wife, Sandra. Si Eros ang sumagot. Oh, she's beautiful po, sir. And this is my tita po. She's our cardiologist here. Pakilala niya sa tita niya. Umiti naman sa amin to na sinuklaan ko dahil si Eros tumango lang. What can I expect? Ganito naman siya ka-cold sa iba kahit dati pa. I am Dr. Nadia Alcantara. I'm a cardiologist here. Nice to finally meet the owner of this hospital, Sir Eros and Ma'am Sandra. Nakangiting pakilala pa nito. Oo nga pala, isa sa pagmamayari ni Eros ang ospital na ito. Ang alam ko sa pamilya nila, hindi ko pa rin pala nasasabi na nakilala ko na si Ali na pinsan niya. Di na rin naman siyang tumitingin sa aking doktor eh. Nice to meet you too, doktora. Bati ko rin pabalik. Pasensya na po kayo sa kakulitan ng pamangkin ko. Gustong gusto niya po kasi dito sa ospital kaysa sa bahay. Sabi niya. It's okay. Napakatalino nga niyang bata. Okay lang ba kung tanungin ko kung bakit gusto niya rito at kung nasa ng parents niya? Tanong ko. Napaka-chismosa ko naman pero na-curious ako eh. Patay na po yung mommy niya nang ipinanganak siya. Ang daddy niya naman nasa ibang bansa po. Gusto niya po rito kasi pangarap niya daw po maging doktor someday. Binabawalan ko nga po dahil bata pa siya at di maganda. Nandito siya sa ospital pero makulit po talaga eh. Napangiti ako bago bumaling kay Dan. Tahimik lang na nakikinig. You will be a best doctor in the future. I can see that. Keep up, Dan, pero makinig ka rin sa tita mo para sa safety mo, okay? Nakangiting usal ko na ikinatango niya. Thank you po, and I will always listen to tita po. O siya, aalis na po kami. Mukhang nakaabala kami sa paglalakad niyo po. Pasensya na po sa abala, Sir Eros. Paalam ni Doc Nadia. No problem, sagot ni Eros. Lalakad na sana kami na magsalita pa si Dan. Sir, I will find a girl like your wife in the future. Nakangiti nitong sabi na kinagulat ko. Is he really a 4 years old? Can a 4-year-old child talk like this? That's not easy, Dan. My wife is one of a kind. You can't find someone like her unless it's our daughter. Sagot naman ni Eros na kinalaki ng mga mata ko. The daughter what? You have a daughter? Gulat na tanong ng bata na agad kong ikinailing. Not yet, but soon we may have. Kampanteng usal ni Eros. Then let me marry your daughter someday, sir. Inosenteng usal nito. Diyos mio, ang bata pa niya para malaman ang kasal-kasal na yan. Be a doctor first, then let's meet. Paninigurado niya na kinatango ni Dan. Di makapaniwala ko siyang tinignan bago si Doktora Nadia na nakangiti lang din sa akin. I will. Goodbye. Paalam niya. Nabaling naman ang atensyon ko kay Eros na nakatingin pa rin sa pinagmulan ni Dan. Napakaaliwalas ng aura nito.
Why did you say that? Mahinang bulong ko sa kanya na kinaharap niya sa akin. Said what? That you will marry him to our daughter. Ani ko. It's still not final, my love. I will not easily give our future princess to someone. Never. Seryosong usal nito. But Dan is cute and handsome. Ani pa nito na kinailing ko. He really likes him at ang sarap pakinggan na kahit wala pa may protective na siya sa magiging anak namin. Anak namin? Sounds magical. But I am not yet pregnant. Bulong ko. Mahina naman tong natawa at lumapit. Want to make our baby tonight? Bulong nito na kinalaki ng mga mata ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng mga pisngi ko dahil sa sinabi niya. Silly. Just kidding. You are still recovering. Maybe some other time. I will make sure makakabuo na tayo. Anito na mas ikinapula ko. Bakit ba itong pinag-uusapan namin? Para tuloy akong kamatis na pula. Gustong gusto niya talaga na magka-baby. Hey, Sandra, Eros. Natawag ang pansin namin ng babaeng tumawag sa pangalan namin. Nat? Bulong ko na makita siya. Lumapit naman siya sa amin. Balita ko na baril din daw siya pero hindi ganun kalala at saka di na siya nakasuot ng hospital gown. Kamusta? Ayos ka na ba? Tanong niya sa akin. Naiilang man sumagot ako. Grabe yung kaba kong nararamdaman. Di ko alam ko na mararamdaman ko nakaharap ko siya abang katabi ko si Eros. They used to love each other and extend siya ng kuya ko kaya kahit di ko na siya matandaan. Hindi ko pa siya natatanong pero I am planning to. Ayos naman na ako. Ikaw, kamusta ka? Alanganin kong tanong. Mukha namang di niya napansin ang pagkailang ko dahil ngumiti pa ito. I'm okay. Sa totoo niyan, uuwi na kami ngayon. Sagot nito at saka bumaling kay Eros. Nagluto si mommy sa bahay para sa pagkaka-discharge ko. You can come for dinner if you want. Sabi nito na kinahigpit ng hawak ko sa kamay ni Eros. What? Ini-invite niya si Eros sa kanila? Ngumiti naman tong katabi ko. I don't think I can. I need to accompany my wife. She is more important. Sabi nito. Para namang hinalukay ang tiyan ko dahil sa sinabi niya. Mabilis kong tinignan si Natalie. Walang nagbago sa ekspresyon ng mukha niya pero parang may mali sa mga mata niya. Oh, yeah. It's okay. I understand. Anyway, aalis na ako. Baka inintay na ako ni Kuya so bye, Sandra. Paalam ito sa akin at bumalik ang tingin nito kay Eros. Bye, Eros. See you around. Sabi niya bago mabilis na humalik sa pisngi nito na kinaiwas ko ng tingin. It hurts. Yeah, see you. Malamig ang tugon ni Eros sa kanya. Nagpaalam na siyang umalis. Nawalan na ako ng ganang maglibot-libot. Mabigat ang pakiramdam ko. Gusto kong umiyak na hindi. Basta. I'm sorry for that. Bulong nito sa akin na kinatango ko na lamang. Balik na lang tayo sa room ko. Gusto ko na magpahinga. Ani ko. May problema ba? Tanong niya. May problema ba, baby? Bakit sobrang naaapektuhan ako? Mahal ko kasi siya. At nagsiselos ako kay Nat. At ang masakit pa ay may past sila ni Nat. Wala naman. Matamlay kong sagot. Dediretso na sana ako ng room ko nang yamakap siya sa likod ko kaya't napatigil ako. Ramdam ko ang hininga niya sa leeg ko. I'm sorry. I don't want that kiss. Bulong niya na ikinalunok ko. Ano bang pinagsasabi mo? Pagdadenay ko. Kaya ka ganyan dahil doon, di ba? Natahimik ako. Alam niya na i-deny ko pa ba? I don't want that kiss. I only want yours. Dagdag pa nito. But you loved her once. Bulong ko. Natahimik siya. But you are my wife now? Sabi nito at napangiti ako na mapakla dahil doon. I am just your wife. Your living toy. Mapait kong sabi. Mabilis naman tong kumala sa yakap. You are not my living toy. I already told that. I love you. And I'm sorry for making you feel that. You're not just my wife now. You are my life. And I can't afford to lose you. Mahabang litanya niya. Don't be jealous. Anito. Do you really love me? Will you tell me everything? Tanong ko at natahimik siya dahil doon. I wanna know everything. Kasama doon si Natalie. I will answer that tomorrow. Let's just rest for now. You need to gain your strength back. Sabi niya at saka ako'y nalikan sa labi. Bukas, aasa na ba ako malalaman ko ng lahat? Someone's POV. Pumasok ako sa opisina ni King at di na ako na-surprise na nandoon din si Sandehas. Ang anak niya. Dad, let me handle Sandra. Dinig kong sabi niya. I smirked. So tama nga ako. Totoong gusto pala ni Sandehas si Sandra. She's not just a friend for him. It is more than that. No. Walang emosyong sabi ni King.
Napangisi ako dahil doon. I guess he also knew. Nandito lang ako sa gilid, nakikinig habang pinaglalaroan ko ang revolver ko. Mukhang di nila napapansin ang presensya ko. Why, Dad? Wala ka bang tiwala sa akin? Sandeha said with an annoying tone. I trust you but not your feelings. Diretsong sabi ni King na kinangisi ko na ulit. Pareho lang pakala kami ng iniisip kay Sandehas. Come out, young lady. Seryosong sabi ni King na ikinatigil ko. Puta. Nanlalamig na talaga ako pag naririnig ko ng boses niya. Feeling ko anytime babawian ako ng buhay. Nakakatakot. Alam na alam mo talaga yung power na hawak niya. Lumabas naman ako at tumungo ko saan sila nag-uusap ni Sandehas. Tiningnan niya ako kaya inirapan ko siya. Why are you eavesdropping? Seryosong tanong ni King. Tangina, bakit kasi napaka-chismosa ako kanina? But he's really a king. Akala ko hindi nila ako napansin. I was wrong. Sorry for eavesdropping. I apologized. Why are you here? Tanong niya kaya napahinga ako na maluwag. Buti na lang talaga. Akala ko katapusan ko na. Napaayos naman ako ng upo bago tumingin sa kanya. It is about Natalie Coronel. Usal ko. Naramdaman ko naman ang pagtingin ni Sandehas sa akin na nasa tabi ko. What about her? Napatingin ako naman sa babaeng palakad ngayon sa harapan ko. Queen. Naparunok muna ako bago sumagot. Sandra is suspecting her. Iniisip niya na si Natalie ang nasa likod ng lahat ng to. Litanya ko na ikinatango niya. Di pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Let her be. You can really do whatever your plan is. Ani King na ikinatango ko. Yes, King. Just do what our plan is. But if I were you, I'll just shot that Sandra easily. Sabi ni Queen. Aangal pa sana si Sandehas pero pinigilan ko na. Iba si Queen kay King. Si Queen ang pinakakinatatakutan sa Phoenixville. Dad ni Sandehas si King at stepmother niya si Queen. Just do what our plan is. Suhestyon ni King. Tumango lang ako at nagpaalam na pero bago ko umalis, lumapit muna ako sa nananahimik na si Sandehas at bumulong. I will not let your bullshit feelings interrupt my plans, Sandehas. Saka na ako umalis. He is really stupid. To fall in love with his enemy's wife. Wrong move, Sandehas. Wrong move. Sandra Luciana Henderson. Suspecting the wrong person. Bulong ko sa sarili ko bagong umisi. Sandra's POV. Abala ako sa panonood ng TV na mag-isa. Lumabas lang saglit sina Anthony, habang nag-CR naman si Steph at Claire. Maaga nagpaalam si Eros ngayon na may aasikasuhin sa kumpanya niya, kaya sila nagbabantay sa akin. Nasa ganoong posisyon ako nang may kumatok sa pinto. Baka sila na yan. Dahan-dahan ako bumaba ng hospital bed habang tulak-tulak ang dextrose. Raver? Gulat na usal ko na mukha niyang sumalubong sa akin nang buksan ko ang pinto. Hi! Alanganing usal nito. Mula na maging kaklase ko siya, ito pa lang ang pagkakataon na magkakausap kami. Mailap naman kasi siya sa mga tao. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Bagya naman tong ngumiti at tinaas ang paper bag na dala. Kamusta ka na? Tanong nito. Ayos lang naman. Anong laman yan? Tanong ko. Ewan ko pero bakit ngayon lang kami nag-usap, feeling ko matagal ko na siyang kilala. Here, dinala ko lang sa'yo mga lectures sa mga subjects natin at andito rin yung copy ng final paper natin sa thesis. You can browse and study it during your test. Anito na ikinatango ko. Nahihiya pa akong tumingin sa kanya. Oo nga pala, magka-group kami sa thesis. Salamat, Raver. Pasensya na rin at di ako nakatulong sa inyo. Okay lang naman kung hindi niyo ako ilagay. Makikiusap na lang ako kay Prof. Will. Nahihiyang usal ko. Nakakaya naman na wala ako naiambag sa research namin. Actually, meron naman dun sa chapter 1 and chapter 2. Kaso nakakaya pa rin sa kanila. No, it's okay. Ayos nang naitulong mo and it's not your fault kung hindi ka nakatulong sa huling part. Ako nang bahala dun. Just get well soon. Nakangiti ang usal nito na kinangiti ko rin. Siya ang leader namin and I don't expect him to be like this. Akala ko istrikto siya but no, he is kind. Salamat ha. Gusto mo ba pumasok muna? Tanong ko. Nakakahiya naman hanggang ngayon nasa may pintuan pa kami. Umiling lamang naman to. Na, I'll be going. Dinala ko lang talaga to sa'yo and I'm glad that you're recovering fast. Nakangiting usal pa nito. This is our first encounter and conversation pero parang ang gaan agad ng loob ko sa kanya. Salamat talaga. Ani ko pa. Aalis na ako. Take a rest. Anito na ikinatango ko.